In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom, Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus at nanalangin. Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isanawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa, gaya nating iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin, sapagkat iniibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungan, Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipinakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumasa puso nila at ako na may sumasa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko ngayong Huwebes sa ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mabuting balita ngayon ay paalaala ni Jesus tungkol sa tunay na pagkakaisa at pag-ibig. Hindi lamang pala para sa mga apostol noon ang panalangin ni Kristo, kundi para rin sa atin ngayon na nananalig sa Kanya. Ang gusto ni Jesus ay manatili tayong nagkakaisa sa pananampalataya, pagmamahalan at panalangin. Marami kasing tao ngayon ang madaling magalit, magtanim ng sama ng loob, at mas inuuna pa minsan ang social media kaysa pakikipag-usap sa Diyos. Pero malinaw ang sinabi ni Jesus upang sila'y maging isa bilang mga Romano Katoliko. Hindi sapat na Katoliko lang sa papel. Ang tunay na Kristiyano ay marunong magmahal, magpatawad, magdasal para sa kapwa
at mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Minsan, nakakatawa, pero totoo. Paggising natin, una nating hinahanap ang cellphone bago ang sign of the cross. Mas kabisado pa ang password ng Wi-Fi kaysa Bible verse. Kapag may problema, inuunang i-post kaysa ipagdarasal. Pero si Kristo, bago gumawa ng dakilang bagay, nananalangin muna. Tayo kaya, kahit ilang minuto man lang sa umaga, naialay ba natin sa Diyos? Tingnan natin ng mga santo, si San Cristofero Magallanes ay nanatiling tapat kay Kristo kahit inuusig at pinatay dahil sa pananampalataya. Si San Eugenio de Mazenot ay buong buhay na nangaral at tumulong sa mahihirap at mga naliligaw ng landas. Ipinapakita nila na ang tunay na pag-ibig kay Kristo ay hindi lamang salita, kundi gawa, sakripisyo, at pananatiling tapat kahit mahirap ang panahon. Kaya sa panahon ngayon, ano ang tamang gawin natin bilang Romano Katoliko? Manatiling malapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Dumalo sa banal na mesa at mangumpisal. Mangumpisal ng madalas, ipagdasal ang ating kapwa, lalo na ang may karamdaman at naghihirap. Huwag ikahiya ang pananampalataya kahit maraming kumakalaban sa katotohanan. Ibahagi ang mabuting balita, hindi lang sa salita, kundi sa mabuting gawa. Magdala ng pag-asa at pagmamahal sa pamilya at komunidad. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at panalangin para sa amin. Turuan mo kaming manatili sa iyong pagmamahal at maging instrumento ng pagkakaisa at kapayapaan. Ipinapanalangin namin ang may mga karamdaman, pisikal, emotional at espiritual, lalo na sina Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, Ami, at ang buong aming pamilya. Lahat ng nakabasa, nakikinig at nakapanood nito na may karamdaman. Gabayan mo ang lahat ng kaparian, ang aming mahal na Santo Papa Leo XIV,
mga obispo, aming Cora Parroco Diocesan Administrator, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Erlinda, at ang gobyerno ng Pilipinas upang manaig ang katotohanan, pagkakaisa, at pagmamahalan. Panginoon, kahabagan mo rin ang mga yumao naming kapatid na sina Pope Francis, Janet Hiram, Padre Cesar, at lahat ng aming mga mahal sa buhay na pumanaw na. Sa pamamagitan ng intersesyon ng mahal na Birheng Maria, iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalabidad, panganib, sakit at kasamaan. Patatagan mo rin ang aming pananampalataya upang manatili kami sa iyong pag-ibig magpakailanman. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!